Nabudol tayo. Nabudol tayo. Nandoon yung dalawang counsel ni ex-president Duterte. Sinasabi nila, ina-allege nila na wala pa daw natanggap si ex-president Duterte ng subpoena at saka yung aking complaint. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hindi sinipot ang kasong isinampa sa kanya tungkol sa kaso ng grave threat. Franz Castro, namuti ang mata sa kakahintay sa ating dating Pangulo. Sana nandito siya, no? Para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no? Makita niya at makapag-submit siya personally ng kanyang counter affidavit. Ayon sa dating spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na hindi na kailangan pang pumunta dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nare-receive ang summon at complaint affidavit na isinampa ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Ayon kay Castro ay sana nandito daw dapat ang former president at huwag magtago, kundi harapin niya sana ang kaso at mag-submit siya ng personal ng kanyang counter affidavit. So wala pa daw siya natanggap. Ngayon tinanggap ng dalawang counsel yung yung complaint affidavit ko at yung supplemental complaint affidavit ko for today. Kasama na rin yung pagsasubmit nila ng entry of appearance. So, ibig sabihin, mag-aantay na naman tayo. Ipinospone yung December 11, December 15 ulit kami maghaharap. For December 15, for at the same time, for preliminary investigation. Kasi yun lang yung yun yung time na dapat nilang sagutin. Nag-extend pa nga sila sana. Kaya lang may rule daw, sabi ng ating abogado, na dapat ay pagka-receive ng complaint ay maximum 10 days dapat ay masagot ito. Nagsubmit ulit si Castro ng panibagong affidavit tungkol naman sa muling pagbabanta ni Duterte sa kanya noong November 16 sa kanyang programa sa SMNI na Gikan sa Masa. Kasama na doon sa sasagutin ng respondent na si ex-president Rodrigo Duterte yung pinasa namin today na supplemental complaint affidavit. So, ang laman po nun ay yung another pagbabanta na naman sa akin yung November 16 na programa niya kasama si Duloy. Patuloy ang grave threat ng akusado. Patuloy ang grave threat ng akusado kay Congresswoman Castro. Hindi tumitigil ang kanyang threatened gravely ng Congresswoman Franz Castro. In fact, nagugulitan nyo na noong October 11, nagsabi siya ng mga grave threat at yun ay subject matter ng complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Tinuloy po ito ng dating presidente ng November 16. At yun ay na-capture namin dito sa supplemental affidavit, counter affidavit ni Congresswoman Franz. Kaya kami nag-file ng supplemental complaint affidavit ay para mapatunayan namin na continuously ang pag-grave threat ng dating Pangulong Duterte sa katayuan ni Congresswoman Franz Castro. Hindi po siya binibigyan ng stop. That's why we need to file another supplemental para mapag-itin natin ang akusasyon natin kay dating Pangulong Duterte. Ito yung ito yung binanggit niya. Ito yung laman din ng supplemental complaint ko. Inulit niya pa, nakalagay dito. Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko yung komunista, dapat patayin, kasali ka dapat. So, yun yung statement ko. Parang na-argue na, ay, sorry si Franz Castro. Meron ba binanggit na Franz Castro? Well, ito na yung magpapatunay na tinutukoy ako mula pa sa unang complaint natin. So, mas lalo itong mapapatunay na ako yung tinutukoy doon. Patuloy ako nga, yung ganun po ba? Titindig po ba yun? Sabi ko sinasabi na, Franz, paano ba sa korte yun? Kung binigyan kayo ng kopya ng complaint affidavit ng doon lahat,
at pinangalanan ang Congresswoman Franz Castro sa earlier portion ng kanyang statement. Ang tinitingnan nyo lang yung huli na Franz lang ang sinabi. Pero earlier sa kanyang statement, in the same footage of the video, sinabi niya, Franz Castro, komunista yan, ipapatayin kita. October 11. Thank you, Tony. Ano na lang, sabi daw ng kasi mag-file kayo ng comment. Sabi mo sa kanya. Sabi na po, Ay, oo, magpa-file kami ang Makabayan Black. Kasama ng DOCA ay magpa-file din kami ng petition against dun sa confidential funds ni VP Sara.